is Cotabato going to experience higher temperature in the coming weeks? To answer that, we have mobile journalist Francis Orsio reporting to us live from Caloocan. Francis, kumusta naman ang weather dyan sa Cotabato? Nasa Caloocan ka, kamusta naman yung sa Cotabato? Yes, Angela. Kahapon nga, Angela, naitala yung pinakamataas na heat index sa buong bansa. And sa Cotabato City ito, which is 42 degrees Celsius yung heat index. So ito basically yung heat temperature na nararamdaman ng ating katawan or sa ating balat dahil nga sa tindi ng init at pinagsamang relative humidity o yung alinsangan sa hangin. So ganun kataas yung naranasang temperatura sa Cotabato City. Yeah, alam mo Francis, na-experience na rin namin even here in NCR, no, yung Metro Manila, sa hapon, terribly ang init. But aside from Cotabato, how many provinces pa rin ang nakaranas na ng tagtuyot? Angelo, for now, may updated or may update na data na nga ang Pag-asa for the provinces that are currently under drought or yung mas matindig tagtuyot. Kasi kung noong ng January, nasa 41 provinces yung nasa tagtuyot or yung nasa dry condition, dry spell at saka yung drought. Ngayon umakyat na ito sa 51 dahil nga yan sa mas tumitinding epekto pa ng El Nino. So sa ngayon nasa 51 provinces na yan at ang pinaka-apektado dyan yung probinsya or yung maraming probinsya dito sa Luzon kasi nandyan yung kumbaga may maraming tama ang El Nino at tagtuyot. Oh, siyempre pag nag-uusapan ng El Nino, Francis, ang kaakibat niyan meron ba tayong tamang alokasyon para sa tubig, ano? So are we expecting a lower water allocation in Metro Manila and in other areas of our country? Angela, nung nakaraang linggo, inanunsyo ng National Water Resources Board na inaasahan nga nila or pinaplano nila na magtapyas or magbawas ng water allocation para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. So mula sa 50 cubic meters, inaasahan daw nila or pinaplano na bawasan ito by 46 cubic meters per second kasi dahil nga daw yan sa tumitindi pang epekto ng El Nino at inaasahang pag-uumpisa ng warm dry season. So isa ito sa mga mitigation measures nila na ginagawa para mapanatili yung water elevation ng Angat Dam sa minimum operating level. Kasi kapag bumaba ito doon sa 180 meters, posible talaga yung mga water service interruption and yung mga iba pang mga mararanasan nating epekto ng tagtuyot kapag tuluyang nasansad ito. Yes, Francis, two questions, no. Kailan natin mararamdaman ang pinaka-peak ng El Nino? Because medyo mainit nga sa hapon pero malamig pa rin in general sa gabi at sa umaga. And are we going to expect the La Nina phenomenon na very, very soon after yung mga peak natin sa El Nino? Angelo, yung peak ng El Nino ay nararanasan natin ngayong mga buwan and especially nung nakaraang buwan kasi according sa Pag-asa doon sa mga monitoring nila ay nasa strong and mature El Nino na tayo. So ibig sabihin ito na yung pinakamatinding El Nino na nararanasan natin. Pero yung prolonged effect nito ay mararanasan pa sa mga susunod na buwan. Kasi ngayon ay nasa 51 provinces pa lang pero according to Pag-asa, expected na madadagdagan pa yung mga probinsya na sasailalim sa tagtuyot dahil nga doon sa prolonged effect ng El Nino. And for the La Nina naman, sabi ng Pag-asa, possible daw na after this El Nino phenomenon, ay posibleng magdeklara na rin sila nung La Nina Watch o ito yung kumbaga bilang babala sa publiko na inaasahan natin yung pagsisimula ng La Nina sa mga susunod na buwan or by months of July or August or kung hanggang saan nakikita ng Pag-asa yung pag-umpisa nito. So, go ahead. Quickly lang, Francis, no, when you say La Nina, do we expect then yung mga bagyo natin, mga weather systems, mga enhanced, mas malalakas ang mga ulan natin? Yes, Angelo. Ito kasi yung kabaliktaran ng La Nina or ng El Nino and at the same time, kapag sinabi kasing La Nina, mas matindi pa ito kumpara doon sa normal na rainfall na nararanasan natin tuwing tag-ulan. So kapag nag-start yan, mas maraming buhos ng ulan, mas malalakas na bagyo na posibleng maranasan and at the same time, baka mas marami din yung bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kamusahin ko lang din kung yung area ng Mindanao naman kasi kabaligtaran yung nangyayari sa kanila, 'di ba? Maraming mga pagbaha doon na nangyayari during El Nino and kamusta sila ngayon and paano rin sila by the time na magkaroon na nga ng La Nina naman? Sa ngayon, Angela, ang Mindanao kumbaga yung probinsya dito sa Pilipinas na
hindi pa natin nakikita yung pinakamatinding epekto ng El Nino kasi for the past few months, naranasan natin yung mga pamumuo ng mga cloud clusters doon, yung pag-ulan, pagbaha. Kaya sa ngayon, medyo hindi pa ganun katuyo yung lupa doon sa Mindanao dahil nga sa naranasan nating mga pag-ulan noong mga nakaraang buwan. Pero ngayong darating na o inaasahan nating posibleng pagsisimula ng La Nina sa mga susunod na buwan, isa itong Mindanao sa posibleng makaranas din ng matinding epekto ng mga pag-ulan. Yan ang dapat tatanungin natin sa mga local government and national government. Yes. Ano pa paano paghahanda ang kanilang gagawin dyan. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Francis Orso, live from Caloocan.